Papakilala ko po sa inyo ang atin pong guest speaker. Siya po ay actually hindi na po bago sa marami po sa atin. At lalo pong hindi po bago po sa amin na mag-asawa. Kasi po siya po ay isang tao po, isang pastor na malapit po sa amin. Parang kapamilya na at siya po yung lagi naming pinupuntahan kapag po kami ay nagpupunta po ng UAE, ng Dubai, tuwing anniversary po nila, tuloy-tuloy po yan. Andun po kami lagi, maliban po nung 2021, noon pong kasagsagan po ng COVID. Pero nakasingit pa rin po kami ng 2020 at 2022, andun pa rin po kami. So, hindi po siya iba po talaga sa amin. Actually, masasabi ko po, ito po yung kapwa ko pastor na talaga pong like-minded. Marami pong sa mga values namin, sa maraming mga bagay, magkakapareho po. Magkaiba lang po kami ng height. Matangkad siya, cute po ako. Dalawa lang kasi ang lalaki sa mundo, isang gwapo at isang cute. So, yun, siya po ay hindi lamang po yun sa mga values, kundi po maging sa mga karanasan. Nakita ko rin po kung paano po siyang ginamit po ng Panginoon. Yun pong, dati po siya nagpapastor po dito sa Metro Manila, sa isa pong prominenteng church din po dito sa Metro Manila, hanggang tinawag po siya ng Panginoon na magpastor na nga po sa UAE. Sumunod po siya sa Panginoon, nagpastor siya sa isang maliit na church doon, wala pa yatang 30, pero nakita ko rin po kung paanong ginamit ng Panginoon at kung paano pong lumago yung church sa Dubai. At ganoon din po, nanganganak po ito ng marami pang mga church, ng iba-iba pang mga churches sa iba-iba pong emirates o states ng Dubai. Unang ng UAE, mayroon sa Abu Dhabi, Fujairah, at kung saan-saan pang mga lugar. Ngayon po hanggang po dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro, ay meron na rin po silang church po dito. So salamat po sa Panginoon sa kanyang ministry. Without much ado, let us welcome Pastor Joy Gotico. Maraming salamat po, Pastor Rafi, at magandang umaga po sa ating lahat. Ang huli ko pong pagsasalita dito sa GTC before pandemic, no? At hindi pa ho ito ang itsura ng lugar, no? Nagbago, ang laki na ng pagbabago, no? At malaki na rin po ang pagbabago ng itsura ninyo. Joke lang po. But it's really my joy to be here. At unang-una, nais ko pong batiin ang GTC Blessed 68, right? Blessed 68th anniversary po sa inyong lahat. At 68 years of God's goodness and faithfulness sa inyong pong simbahan. At naalala ko, nung ako po'y nag-aaral pa sa Phoebias, GTC na ho ito, no? Kaya, pero hindi naman ho si Pastor Rafi ang founder, no? Tama? Hindi Pastor Rafi. Pero, indeed, God is good and maraming buhay ang nahihipo ng gawain ninyo, hindi lang sa Caloocan, pero sa iba't iba pang lugar. At maraming salamat din po dahil let me take also this opportunity to express my gratitude po sa inyong lahat dahil lagi niyo pong pinapahiram sa amin si Pastor Rafi at si Pastor Roweng every time kami po ay nagse-celebrate ng aming anniversary. Kaya maraming salamat po sa inyong partnership. Okay? So, samahan niyo po ako. Let's open our listening time as we come to the Lord in prayer. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa muling pagkakataon na inyo pong binigay sa amin upang kami po ay magkasama-sama. At after a long week or a stressful week para sa ilan sa amin, Lord, you have brought us here together. And salamat sa kalayaan ng pagsamba, pag-awit, at maging sa pakikinig ng inyo pong salita ngayon. Lord, buksan niyo po patuloy ang aming mga puso. Mangusap po kayo sa amin
Ano man po ang mga bagay na pinagdadaanan namin ngayon, nawa ang salita mo ang talagang magsisilbing encouragement sa aming mga buhay ngayon. Thank you, God, and we offer this time to you, Lord. Speak to us in Jesus' name. Amen. Amen. Meron pong isang lalaki, siya po ay nasa ospital, nakahiga, nakabenda po ang kanyang ulo, siya po ay na-aksidente. At katabi po niya yung kanyang misis, no? Sabi po niya sa kanyang asawa, mahal, ikaw lagi ang aking kasama. Nung ako'y nagkasakit, katabi kita, ikaw ang aking kasama. Noong nalugi ang aking negosyo, ikaw ang kasama ko. Nung ninakaw ang kotse ko, ikaw ang kasama ko. Nung nasunog ang bahay natin, ikaw ang kasama ko. At ngayon, na-aksidente ako, ikaw pa rin ang kasama ko. Hindi kaya ikaw ang malas sa buhay ko? Tignan mo yung katabi mo. Hindi ho yan ang malas sa buhay niyo. Huwag na tayo maniwala sa malas. Hindi ho tayo saswertein. Biro lang po yan, no? But tell the person beside you, ikaw ang blessing ng buhay ko. Yan, dapat ganyan po. No? Kung totoo man yun, talagang galing sa puso, sabihin natin, siya ay pagpapala ng buhay mo. Sino ho ba ang blessing ng buhay natin? Sabi ko nga, maaaring yung katabi mo. Di ba? Maaaring asawa mo yan. No? Blessing nga ba? No? Ang tanong ganito, ikaw ba'y blessing? Yun, ibalik natin, no? Kasi, ulitin ko, no, maaaring yung katabi mo ay kapatid mo, kaibigan mo, no? Yan ay magulang mo. Tanong siya ba'y mahalaga sa buhay mo? Blessing o mahalaga? Kasi he or she supports you all the way. Kaya siya pagpapala, no? Alam niyo sa buhay, we need people that support us. Do you believe that? Di ba? Kaya nga, may nagsabi po, let me quote what this person said, when people support each other, incredible things happen. May nangyayari the moment we support one another. Aminin natin, no? Aminin natin ito. Ano man ang narating po natin sa buhay ngayon, okay? Yung mga katagumpayan sa negosyo, kung ano man yung inabot natin, no? Alam nyo, isa sa mga factor, may naniwala sa'yo. Well, syempre, isa na yung naniwala ka sa kakayanan mo, pero malaking bagay yung mga taong nakapaligid sa'yo. Naniniwala kayo doon? Di ba? Malaking bagay yon, no? Kaya, we really need one another. May nagsabi nga, it takes a team to fulfill a dream. O, alam niyo yan. Di ba? It takes a team to fulfill a dream. O, kanina nakatanggap ako ng notification. Si LeBron James, naka-score na ng 40,000 points. Di ba, pasensya na, Lakers po kasi ako eh. Ibig sabihin hindi naman niya kinayang mag-isa yun eh. Kakayanin ba niya yun? O, syempre, nandoon yung mga kasama niya, yung team that help him achieve itong goal na ito. As Christians, we all need each other. Amen? Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. At kailangan mo rin ako. O, di ba? We need one another. In the journey, in this life journey, kailangan po natin ang bawat isa. Kaya nga po, ang title ng aking message ngayon, pakipost mga kapatid, no? Ito po ang aking isi-share sa inyo ngayon. Okay? Lumalabas ba doon yung ano? Okay. Yun, okay. Ito po yung title. Basahin po natin, kaya kung kasama ka. Yun. Yun po ang title ng aking message, no? At ang ating pong text ay makikita po yan sa 2 Timothy chapter 4, okay?
Basahin po, let me read that passage, okay? Sa pangalawang Timoteo, chapter 4, kabanata 4, okay? Yan. Let me read chapter 4 ng 2 Timothy verses 9, mabilis lang po ito, up to 21. Sundan niyo po ako, okay? Sundan niyo po ako silently as I read. 2 Timothy chapter 4, verses 9 to 21. Sabi dito, do your best to come to me soon. For Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Luke alone is with me. Get Mark, bring him with you, for he is very useful for ministry. Tychicus I have sent to Ephesus. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas. Also the books, and above all the parchments. Alexander the coppersmith did me great harm. The Lord will repay him according to his deeds. Beware of him yourself, for he strongly opposed our message. At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. May it not be charged against me. But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen and amen. God bless us upon the reading of his word. Like what I've said po kanina, we need support that we can get from each other in order for us to achieve our goals. Right? In order for you and me to press forward. Sa buhay na ito, bawal ang soloista. Okay? Walang Lone Ranger. Kaya nga, salamat sa Diyos, no, na ginagamit niya ang simbahan upang somehow maabot po natin ang mga bagay na nais ng Diyos sa ating mga buhay at lalo-lalo na maging ang mga pangarap natin. Kaya mahalaga po talaga ang simbahan. Mahalaga ang church. When we talk about church, we talk about people, right? Tao, no? Kaya dito sa ating pag-uusapan natin dito, kaya nga ang title ko nga, Kaya Kung Kasama Kita. Dahil si Apostol Pablo mismo, Apostle Paul, super apostle ang tawag ko sa kanya. Okay? He is the apostle of apostles para sa akin. Kumbaga, spiritual giant na si Paul. And yet, he needed people for him to survive in his life journey. Apostle Paul na ito. Kumbaga, matindi na. Tayo pa. Amen? Ikaw pa. Ako pa. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magpanggap. Diba? Ibig sabihin, we need one another. Kailangan natin ng bawat isa. So tingnan natin, pag-aralan natin kung papaano naglong si Paul ng presence ng simbahan for him to survive his life journey. Number one, okay? What support we can give to each other? Ano bang klaseng support na pwedeng ibigay natin sa bawat isa? Or what support that you need now? Okay? Tatlong bagay from this passage. Unang-una, okay? Unang-una, we need this one. Number one, we need emotional support. Okay? Emotional support. Verse 9, sabi dito, okay? Sabi dito, Timothy, please come as soon as you can. So Paul was writing to Timothy. Sumusulat siya kay Timothy. Si Timothy yung kanyang spiritual son. Di ba? So sabi niya, Timothy, please come as soon as you can. Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia. Titus has gone to Dalmatia. Only Luke is with me. Well, tignan po natin yung background, no? Maybe you are familiar with the passage. Si Paul po ay nakakulong. And he was just waiting for, alam niyo yun, i-execute na ho siya eh.
At alam naman po natin yung kanyang pagkakulong, dahil po sa kanyang laganap ng salita ng Diyos. So, he was in prison while he was writing this letter to Timothy. And for some reasons, yung mga kinukonsider niyang kaibigan, associates, co-workers, iniwan na ho siya. Iniwan. Kaya nga masasabi natin, while he was in prison, literally, kumbaga, he was in a dungeon, yun ang kulungan nila, kaila-ilaliman, madilim, no? Literally, he was in a, sabihin natin, dark hour of his life, or darkest hour of his life. Emotionally, he was in deep loneliness. Okay? Mahirap yun, no? Nag-iisa ka lang. That's why he was urging Timothy. Sabi niya kay Timothy, punta ka na dito, bilisan mo. Okay? Merong urgency si Paul. Kasi the struggle is real. Malungkot si Pablo, no? Malungkot na malungkot. Imagine, iwan ka ng mga kasama mo sa ere. Nangyari na ba sa inyo yun? Ha? Yung mga tinuturing mo mga kaibigan. Yung tinuring mo ng kapamilya. Sa panahon na sila'y nangangailangan, nandoon ka. Pero sa panahon na nangangailangan ka, nasaan sila? Sakit, di ba? Di ko alam kung baka ako lang yata yung nakaka-relate eh. No? Kasi tahimik nyo eh. Paring ganon, di ba? Paring may mga nakakaranas ng ganon, no? Pero ito, iba ito ah. Iba kasi yung ikaw yung lumayo. Ah? Iba yung ikaw yung lumayo dahil may pinagdadaanan ka. Okay? May mga ganon eh. Ikaw yung lumalayo kasi may mga problema ka. Yung kailangan mo ng space, no? Kaya lumayo ka sa mga crowd, lumayo ka sa church. Iba yun, ha? Iba yung kay Paul. Si Paul, iniwan siya sa gitna ng kanyang pagpipighati. Iba yun, no? Kaya he was longing for fellowship, no? Tingnan natin kung sino yung mga lumayas, tingnan natin, ha? Para meron tayong idea. Unang-una, sabi doon, iniwan siya ni Demas. Okay? Si Demas, sabi doon, has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica. During that time, yung Thessalonica po, kumbaga pwede ko makompare, parang Dubai po yun. Mas pinili po. Imagine si Demas is a co-worker. Kasama ni Pablo ito. Kamanggagawa niya. Pero ang masakit, iniwan niya si Pablo. Kumbaga nag-backslide si Demas. Kaya masakit kay Pablo to see somebody who is close to him choose the wrong path. Palagay ko, hindi nagkulang si Pablo na pagsabihan ito. Kaya masakit sa kanya, no? And I'm sure some of you, leaders here, masakit sa inyo na if your disciples who will choose the other path, di ba? Masakit din yun, makaka-relate tayo. So si Demas, number 1 yun, ha? So kaya emotionally, Paul is hurting. To see someone who is close to him, nag-backslide. O sino pa yung umalis? Si Crescens, no? Has gone to Galatia. Titus has gone to Dalmatia. Tingnan nyo, nag-alaga ng aso. Hindi, iba ho yun. Hindi, okay, Dalmatia, lugar po yan. Titus has gone to Dalmatia. Okay? So ito naman po, iba naman po sila. Kasi si Crescens and si Titus, yung kanilang pag-alis ay may kinalaman sa ministry. Okay? So kumbaga, para kay Paul, he definitely understood
why they have to go. Pero palagay ko para kay Paul, kung pwede lang, wag na muna kayong umalis. May ganun hintayin yung pwede bang, yung okay lang, no? Pero kung may choice, kung pwede ba kayo magstay dito with me? Siguro ganun nararamdaman ni Paul no? Para rin yung mga nag-a-abroad yan, no? Sino ba dito sa inyo may kamag-anak na parents na OFW? Di ba alam niyo yung ang hirap umalis? No? Ako po, ang tatay ko OFW. 30 years. Yung sasabihin ng tatay ko, huwag niyo na ako ihatid. Kasi masakit sa kanya. Yung pwede lang hindi na magkahiwalay, sana ganun na lang no? Wala nang hiwalayan. Sige na, papayagan na lang ng nanay ko. Papayagan ka na lang sa sige na, para naman sa future natin yan Pero masakit, di ba? Sige na, naunawaan ko. Ganun yung feeling. Okay? Ganun yung feeling ni Paul. Pero sige, pero nasasaktan din siya. Meron siyang, masasabi natin talagang nalulungkot siya. No? Hindi lang si Titus siya si Crescens. Ang natira na lang sa kanya si Luke, yung doktor, yung physician. Kaya tayo may St. Luke's, di ba? So, totoo po yun. Talaga yung pinangalan doon. Pero si Luke hindi niya kasama nakakulong. Siguro, nasa labas lang siya, nagmamatsyag, no? Kung may mga kailangan, kung ano man yan. Pero binanggit niya si Luke was with him. Okay? And praise God because Luke stick with him. And again, going back to Paul, para sa kanya, alam niya, isolation will only lead to depression. Iba yung lungkot doon no? Alam ni Paul na maloloko siya sa loob. Okay? Mag-isa lang siya doon. Kaya nga, hindi natin nabasa kanina in verse 21, he was really urging Timothy, huwag ka nang abutan ng taglamig, ng winter. Kasi pag inabot ka ng winter, tatagal ka. Magyayelo yung dagat, hindi ka makakabay. Wala pang aeroplano nun Hindi ka makakabay, tatagal ka. Lalong, yung hindi na kaya ni Paul kung abutan ka pa ng taglamig. So, I was telling you this kasi gusto ko lang ilagay yung sarili ninyo doon sa nararamdaman ni Paul. Right? He was alone. He was sad. He was longing for someone to be with him. Ganun yung longingness niya. Kaya nga, ang tanong ko kanina sa inyo, hindi ko alam kung meron sa atin dito nakaramdam na ng ganun. Na you felt abandoned. Okay? Alam nyo, malungkot talaga yun yun yung reality. 9 years na po kami sa Dubai. Glory to God. Doon sa ministry na in-entrust ng God sa amin. And if there is one issue na lagi naming ina-address among our kababayans, ay yung issue ng loneliness. Iba sa inyo, naging OFW. At alam nyo kung saan ako nanggagaling. Okay? Walang sanay dito. Kaya nga kapag nagbabakasyon, kayo, may mga OFW yung kamag-anak, kapag nagbabakasyon, di ba? Siguro sinasabi rin nila, wag nyo na ako ihatid, kasi nalulungkot lang yun Una, nalulungkot kasi wala na siyang pera. Ang dami lahat, may regalo. Dapat may masalubong lahat, di ba? So, trabaho na naman. Kaya sasabi, pagdating doon, ang post, back to reality. Pero dito pero wala naman sa kanila, wala sa mga OFW yun. Ang importante, nakauwi sa pamilya. Walang sanay dito, lalo-lalo na kapag may pinagdadaanan at ang pamilya nasa Pilipinas. Yung unang-unang support group, wala doon. Malungkot. Napakahirap. Kaya may iba napupunta sa maling relasyon Reality ito May asawa sa Pilipinas. Marami nagtitake advantage. Totoo ito, nangyayari ito. Bakit? Yung lungkot They felt abandoned.
Kaya, we praise God, no? Glory to God, na may mga simbahan na ginagamit siya somehow to protect these people. No? Kaya si Pastor Rafi, Pastor Weng, nakita nila yung kasiyahan ng mga kababayan natin na naboborn again doon. Kasi kung wala talagang Panginoon, alam nyo, talagang masisira ang buhay. No? Masisira ang buhay. Tapos hindi pa sila iti-text ng hindi pa kakamustahin ng mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Lalong malungkot. Tapos makakaalala lang sila. Ate, pare, baka may extra ka. Nakakaalala pag may pangailangan, pag hindi pinagbigyan, sila pa galit. Di ba? Buti wala dito noon, di ba? Hindi, pero ako, seriously, kung may kamag-anak po kayo na OFW, kamustahin niyo po sila. No? Kaya minsan mahirap na sagutin eh. Naku, ito na naman. No? Naku. Buti na lang ang messenger, pwede mong basahin na na hindi halatang binasa mo. Di ba? But seriously, if you have friends, brothers, most especially sisters, kamustahin niya, ate, kamusta ka na? How can I pray for you? Malaking bagay po yan. Na naaalala ho sila. Malaking bagay po yan. Kasi they need emotional support. Especially coming from you, family members. Malaking bagay po yan. No? Kamustahin po natin. I-appreciate po natin sila. No? Or, hindi naman natin kailangan mag-OFW para malungkot din tayo. Kasi pwedeng nandito ka pero malungkot ka. Di ba? Bakit? Para kang si Paul. Leader ka, tas iniwan ka ng member mo. Dito walang umaalis di ba? Baka sa amin lang po yun. Nangyayari rin po sa Dubai yun, no? May mga umaalis. Sino mga leader dito? Mga leader. Pati yung mga leader ng kamay. Diba? Diba yung binigay mo lahat yung oras mo? Yung love, yung time, lahat, nilibre mo, lahat, tinulungan mo lumago. Lahat, wala kang pinakitang masama. Pero napagsabihan mo lang minsan lang, nag-leave the group. O ba't kita matawa? Kala ko wala dito noon. Kasi sa amin ganun yung napagsabihan mo lang. Sabi nga ni Bishop Oriel, may dala ng maleta. Di ba? Paalis na pala. Di ba? Ang sakit nga ng ganun, no? At yung issue lang na napakailaman mo lang yung love life niya. Alam mo naman pakalokohin ka lang yan. Di ba? Yung ganun, no? Para sa'yo, minsan lang yun Sa buong buhay mo. Tapos babalik, di ba, nasaktan. Sorry, ang sarap kutusan, di ba? Joke lang. Hindi natin ginagawa ho yan. Parang ganun lang, di ba? So, kasi nga parang sinasabi ko na, yan. Kaya pakinggan niyo yung mga leader ninyo. Kasi yan po yung nagmamalasakit. Ang dating nakikialam, pero nagmamalasakit po. Sige, sabihin natin nakikialam. Pero may love po yun. May love, may pagmamahal. Amen? Minsan yung mga umaalis talagang choice na ho nila yun No? Kaya nga, may nagsabi nga, may nag-quote, no? Let me share this quote. Sabi ni T.D. Jakes, if people, ano mo nga yung kapatid? Sabi dito, if people can walk away from you, let them walk. Because your destiny is not tied up to the person who left. Amen? Our destiny is not tied up to those people who left. It can be your friends. It can be your disciples. Pwede rin yung ex mo. Pwede rin yun. O kung sino man. Listen, pakinggan nyo Listen, there is a people for a lifetime and there is a people for a season. Tanggapin na natin, kung talagang kailangan nilang umalis, hindi naman siguro silang masamang tao, tapos na yung panahon nila sa atin.
Okay? It's time for them to move on. Sabi ko nga, hindi naman sila masamang tao eh. Ito lang siguro yung season na kasama natin sila. But it's time to say goodbye. Masakit, I know. Ako as a pastor, si Pastor Rafi can also relate, masakit. Kasi may relationship na establish. But that's the reality. People come, people go. Kaibigan man natin, ka-cell group man natin, disciple man natin, basta maayos lang yung issue, yun naman ang gusto natin eh. Kaya yun yung katotohanan. Siguro kaya nalulungkot ka kasi iniwan ka. But may God's grace be with you. O nalulungkot ka rin kasi may pinagdadaanan ka. Siyempre, number 1 din yan. Kasi pwedeng nandito ka ngayon, malungkot ka. In fact, ayaw mo nga magsimba eh. Kasi kaya sad yung heart mo kagabi pa. But praise God, you are here. And you are listening to the Word of God. Eh kung nararamdaman mo yan, it's normal na malungkot tayo. Sino bang masaya kapag may problema? Diba? Pero salamat kasi nandito ka ngayon. Amen? Sabi mo sa kanila, salamat, nagsimba ka. O ngumingiti yan, baka may problema yan. O hindi naman natin ginagaranti na pagkatapos mo magsimba mo, wala problema mo, di ba? Hindi, paglabas mo, wala problema. Hindi. Ang importante, may wisdom ka ngayon. Yun yung importante. Palakpakan natin si Lord. O, yun yung mahalaga. Yung somehow na ibsan, di ba? Yung Lord, salamat. Buti nagsimba ako. O, yun yung kagandahan, no? Kaya kung nalulungkot ka, importante rin yun. Lalo na sa mga kabataan. Ang mga kabataan, titingnan natin, nako, mga bata pa yan, pero nalulungkot din yan, mga yan. Bakit? Unang-una, ang tingin nila sa mga magulang nila, old school. Hindi makarelate sa kanilang mga buhay ngayon. Pinagsasabihan. Di ba? Yung gano'n, no? Naging youth pastor po ako for many years. So, let us not take for granted the struggle of the young people today, kayo mga kabataan. I lost my niece last year because of depression. O, hindi na ako magpapalawak. Alam niyo na kung ano nangyari. We were devastated. Yun yung reality. Kapag kinimkim mo yung pinagdadaanan mo, tandaan nyo, may demonyo. Kaya sasabihin niya kung ano yung solusyon. We were devastated when we lost a beautiful 15-year-old young person. Kaya ito yung reality, no? Sa mga magulang, ako magulang rin po ako, wag ho nating pa isang tabi, yung pinagdadaanan din po nila. Hear their cries, listen to their hearts, makinig tayo sa kanilang pinagdadaanan. Amen? Kasi ito yung galaw ng kaaway ngayon, mga kabataan, no? Meron nga akong kaibigan na counselor, no? Kaibigan akong counselor, professional counselor to. Nung nagkaroon ng pandemic, tuloy pa rin yung ministry nila sa mga kabataan, counseling the young people. And there is one counselor siya na kinikwento niya sa akin, habang kinakounselan niya sa Zoom, nakaganon. Sabi ko, ano ba nakaganon? Kino-comfort niya yung sarili niya. Grabe, no? Bakit pa kino-comfort mo? Kasi walang comfort na nare-receive. Yan yung reality na hindi natin alam. Mamulat tayo sa katotohanan. I'm sure may mga naririnig tayo. At syempre, Pastor Rafi also making us aware of this. As parents, no? And as leaders among young generation. Kaya, we really need one another. O, kamusta yung may katabi mo? Sabihin mo, nandito lang ako. Tapikin mo. Tapikin mo, sabihin mo. Huwag mo akong iiwan. Ilibre mo pa ako mamaya. Sabihin mo. Totoo yan, di ba? Regardless of the age, ha? Kaya wag natin solohin, no? Ano ba yung, Pastor, emotional
ito, nakita ko lang po, gusto ko lang i-share. Anong may ibig sabihin ng emotional support? When you talk about emotional support, it is not, bro, pakipose yan. When you talk about emotional support, it is not what? Sige, pakipose mo. It is not talking about yourself. It is not offering unsolicited advice. It is not evaluating feelings, distracting, or trying to get someone to look at the bright side. Minsan kasi nagpapanggap tayong counselor di ba? Kaya mo yan. Lalo yung mga namatayan. Naki-Lord na siya. Tama naman yun. Huwag ka nang umiyak. Di ba? Naki-Lord na. Huwag ka nang malungkot. Minsan mali. Siguro sabihin ng mga taong, sana hindi ka na nagpunta. So, hindi po yan ang emotional support. No? At alam natin yan. What do you mean by emotional support? Emotional support is then what? It's being present, actively listening, asking questions, acknowledging feeling. I understand what's wrong with you. Yeah, validating points of view, expressing understanding and being empathetic. You feel for that person. You cry with that person, right? Yun yung emotional support na kailangan natin. At minsan hanggang napapabayaan natin, hindi lumalalim yung kamustahan natin. Di ba? Normally, di ba, pag kamusta, di ba? Sabihin niyo totoo, I'm not doing well. Kamusta? Ano sagutin niyo? Mabuti, okay lang. Sakto lang. Di ba? So, ganun din. Ganun pa rin. No? Pero kaya nga, buti na lang may life group tayo, may cell group. Kasi dito ito yung avenue where we can somehow share what we feel. Amen? It's a broad topic. But we all need this. Kailangan din natin to. Kaya si Paul, kailangan ni Paul yan. He was lonely. He was sad. And he needed Timothy. Timothy, punta ka dito. So that's one, emotional support. Pangalawa, the support that we need, is not just emotional, but physical support. Physical support. Look at this verse 13. When you come, sabi niya kay Timothy, pag parito ka dito, be sure to bring the coat I left with Carpus at Troas. Huwag mo kalimutan yung yung coat ko. Kung pupunta ka dito, huwag mo kalimutan. Yung coat po ni Paul, yun po ay mahalaga. Kasi yari po sa isang makapal na tela, panlaban sa panlamig. Jacket, kumbaga sa atin. Okay? Kasi alam ni Paul na paparating na yung taglamig yung winter. Kaya sabi niya kay Timothy, wag mo kalimutan yung akin yung dalin mo yung North Face dalin mo yun. Yung H&M dalin mo. Hindi. Hindi, ang magaganda ng panahon nila Paul yung balat ng uso no? Skin ng bear, yun. Bear brand. Parang gano'n. Yun yung mga kailangan. Yun yung mga So sabi niya, bilisan mo, kailangan ko yung mag-winter na. Alam ni Paul, mamamatay siya sa lamig. Sa Italy po, nagbibelow zero rin doon Sa tingin niya, bibigyan siya, siguro kumot lang maaring hindi pa nga siya bigyan ng kumot ng mga sundalo doon habang nakakulong siya Hinihintay na lang siya mamatay doon no? Nung nagpunta nga kami nila Pastor Rafi sa Armenia, nakita niyo siguro yung mga post nila Pastor Rafi tsaka nila Pastora Weng, talagang below zero doon. Meron na akong t-shirt, meron na akong thermal clothes, taas baba. Tapos magsusuot pa ako ng jacket, tapos isa pang makapal na jacket. Tapos sapatos, talagang tapos meron ka pang lahat, kompleto. Kaya pag naglakad po ako, parang Robocop na ako Sa namigo, kasi tumatagos talaga ng buto. So, how much more kay Paul? Alam niyang mamamatay si Paul, kaya sabi niya, Timothy, huwag mo kalimutan yung jacket ko. Ito ang maganda, no? Paul has to think of ways to take care of himself. Kahit siya po ay emotionally down, listen, he was lonely, naisip pa rin niya alagaan yung kanyang sarili. Kasi nga, ito po, totoo ito sa human nature, when people are sad, depressed, or lonely,
we don't take very good care of ourselves physically. Di ba, marami kang problemang iniisip. Yung iba ayaw nang kumain. Iba naman kain ng kain. Di ba? Yung wala ka ng pakialam, lumalaki ka na. Di ba? Wala ka ng pakialam sa ano mo, sa katawan mo, bahala na. Bakit? Depressed ka kasi. Pwedeng ganun nangyayari, no? Iba naman kahit hindi depressed, malakas naman daw talaga kumain. Di ba? Hindi, wala akong pinapatamaan dito. Pero may ganun ho talaga. Baka iniisip nyo, depression, lakas kumain. Di ba? Hindi. May mga ganun ho na resulta. Iba talagang wala nang pakialam. Pero kay Paul, iniisip pa niya yun eh. No? Iniisip pa niya yun. Yun yung sa studies eh. When you are depressed, lonely, you don't exercise, you don't sleep well, you don't eat right. Puyat ka dito, puyat doon. Milk tea, sige milk tea, chichirya, lahat. Kasi talagang wala nang pakialam. Kaya yun, bundat na, bundat. Hindi, ang point ko dito, Siyempre, we take care of ourselves, no? Pero to be physically fit is something na maaaring nakakalimutan natin. O tingnan niyo yung sinabi ni Paul. Sabi ni Paul sa 1 Timothy 4:8, no? O sabi niya dito, physical training is good. He was saying that. Maganda yon. Although sabi rin niya, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. And one of the ways, listen, we train for godliness is by maintaining our physical health. Hawakan niyo yung tiyan niyo. Okay. The truth, listen, the truth is your body was, listen, the truth is that our body was not designed for inactivity. God created you to be active. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sige, tingnan mo, sabi mo, galaw-galaw. Para hindi pumanaw. Hindi, nagbibiro. Kasi guilty rin po ako dito, guilty ako. I used to have my regular exercise. Pero, just last year, sa sobrang busy talagang, kahit ako, while doing this sermon, ako rin tinatamaan. Diba? Nag-beat nga ho kami pag uwi ko last week. So, marami yung appointment. Minute ko yung mga school batchmates ko from the seminary. Siguro mga 10 kami. Alam niyo kung ano pinag-uusapan namin? Kung ano yung maintenance namin. Dati, nung nakita kami, bro, kamusta? Sino yung ligawan mo ngayon? Si ano, talaga. Tapos nakita ulit, ilan na anak mo? Yun ang pinag-uusapan namin eh. Kamusta mo sa ministry? Hindi, ang unang usapan namin ngayon eh. Ilang milligram yun tinitake mo? Kumusta yung sugar mo? Hindi talaga, nagsimula kami at bandang yung pinag-uusapan namin. Nakakatuwa pero totoo yan eh. Di ba? Uy, hindi lang sa mga adults, pati sa mga bata, Kayo mga kabataan na mahilig kumain ng hotdog. Di ba? I'm just saying na huwag na kayo kumain. Pero, yung studies ngayon, late 20s and early 30s, nagkakasakit na sa puso. Yan, hindi naman lahi yan eh. Hindi lang minsan, madalas sa kinakain natin. Di ba? Ito, nakita ko itong survey sa Rappler. Bro, pakipost mo nga ito. Kita ko ito, 2021. Survey says, 67% of Filipinos move less. Here's why you should be concerned. 67%. Baka kasama ka dito. So, alagaan natin yung katawan natin. Maraming reason kung bakit hindi tayo nag-eehersisyo. Kulang tayo sa motivation. Di ba? Sabi mo, dapat ito, kaya nga kailangan sa LG, tutulak natin, mag-exercise tayo. Kulang sa motivation. Dali tayo mag-quit. O iba naman, another reason, hindi mo kaya, hindi mo ma-afford. Kasi iniisip mo, mag-gym. Pwede naman hindi mag-gym eh. Di ba?
Sa loob ng gym nga, ang dami nagpapanggap doon. No? So, sabi nga, hindi ko kaya afford. Di maglakad ka lang dyan araw-araw. O, ito pang reason kung ba't di nag-exercise. O baka guilty lahat tayo dito, time. Wala, busy. Walang oras. O, di ba? O, gusto ko kayong tanungin. Listen, gusto ko kayong tanungin. Meron ba kayong oras magkasakit? Wala. Kung wala kayong oras magkasakit, if you don't make time for exercise, you probably be forced to make time for an illness. Kung wala kang time na mag-ehersisyo, gumagawa ka ng oras na magkasakit. So, si Paul, he reminded us the importance of this. So, gawin natin. Ha? Let's help one another. Paalalahanin natin ang bawat isa. Bagay, hirap rin magpaalala, no? Lalo na kung di mo ginagawa. Pero kailangan to eh, di ba? Amen? Andiyan pa ba kayo? Di ba? Kailangan natin, no? Kailangan natin. So the second, yung physical fitness. Yung ayaw mo na umakyat sa taas. Bakit? Pag umakyat ka, pag hindi mo ito, humihingal ka na. Pastor, wala ba itong elevator? Sinisi mo yung church, walang elevator. Mag-exercise. Alam nga, pag umakit ka doon, 1 calorie ang nababurn mo. Oh, see? So, kaya importante yun. No? Amen. May natutunan po tayo. Okay. Pangatlo, so we need emotional support. We need physical support. And lastly, syempre, kailangan natin to spiritual support. Ano sabi ni Paul? 13b, verse 13b. Also bring my books, especially my papers or parchments. Yung books na sabi ni Paul dito, Timothy, dali mo yung mga aklat, yung libro. Yung librong binabanggit po niya dito, maaaring ito po yung mga papyrus scrolls, yung Old Testament scriptures, or yung early part ng gospel, Matthew, Mark. And yung parchments, ito yung papers. Ito yung books made from skins of animals. Kaya sabi niya, Paul emphasized, especially my papers. Dito kasi siya sumusulat. So para kay Paul, alam niyang soon, he will be executed. But Paul was not planning to finish studying or stop writing. Tuloy-tuloy pa rin yung learning. Grabe, no? Tuloy-tuloy pa rin yung spiritual, enhancement, or he has to strengthen. Kailangan niyang palakasin pa rin yung kanyang spiritual life. Okay? Wala siyang planong tumigil. Kasi sa atin, pag may pinagdadaanan, titigil na. Di ba? Nagkaroon ng problema, ay na mag-cell group. Sa Dubai, ganun eh. Lagi namin pinagsasabihan eh. Lagi namin nire-remind. Hindi na magsisimba. Mag-o-online na lang. Online mo na. Bakit? Pinagdadaan ng pastor eh. Ganun eh, no? Online na lang. Kaya minsan gusto ko tanggalin yung online eh. Kasi, para bang convenient na yun eh. Di ba? Pero si Paul, sabi niya, no, though I am facing death, soon I will die. Pero sabi niya kay Timothy, kailangan ko palakasin yung spiritual life ko. Paul knows once his spiritual life slow down, it will affect everything. Tatamlay ka kapag ang buhay spiritual humimlay. Totoo yun. And you have your story. Pag nahiwalay ka, na-detach ka kay Lord, humihina tayo eh. Di ba? No wonder, Paul pleaded Timothy, come. I needed you. Your presence will be a big lift. Iba yung nakikita ni Paul na apoy, pag nandoon yung si Timothy, iba yung encouragement. Alam niyo, isa sa mga, pag wala pa akong ginagawa, mahilig po ako manood ng yung mga BBC Earth.
yung mga planet animals, yung mga isa sa mga kahiligan ko eh. Yung pinapanood ko yung culture ng mga hayop, iba't ibang klaseng hayop. Sa land, sa sea, sa air, paano sila nabubuhay, sa tag-init, paano sila kumakain. It's just me, no? It's just me na interesado ako, no? Makita yung ginagawa ng mga different animals. And one of the animals na talagang na-impress ako, no? Ay yung mga penguins, di ba? Yung mga penguins, nakakatawa talaga yun, di ba? Pero sila po, most of them nakatira sa Antarctica, yung malamig na lugar. Kasi yun yung design ng katawan nila eh. Pero kapag talagang extreme winter, hindi pala sila nabubuhay. They need one another to survive yung matinding lamig which is below 40, negative 40. So, ito, tingnan nyo, what they do is that they will huddle together. Okay? Magsama-sama sila. Tapos, according sa studies, kasi pag nagsasama-sama sila, they will gain or they will create warmness. They will create fire. In fact, sa studies, pag nagsama-sama sila, yung init doon sa gitna is 37 degrees. Yun yung init. Kaya sila sama-sama, tapos gumagalaw yan. Kasi ako naman sa labas, ako naman sa loob. Kasi kung manatili ka sa loob, mamamatay ka naman sa init. Even in the midst of winter. Kaya umiikot sila. Yun yung sasabi nga, the science of huddling. Yung apoy na nakikita nila sa isa't isa. Galing, no? Ang galing nung ginawa ng Diyos. Alam niyo, ang simbahan, ganun din eh. Hello? We need to huddle. We need to be together to maintain that fire. Alam niyo sa doon sa mga penguin, yung isang penguin na lumayo, patay yun. Kasi wala siyang init eh. So ito rin yung design ng Diyos sa atin eh. The more that we get together, hello, the more naaapoyan tayo. Subukan mo lang lumayo. Isang buwan lang, isang buwan. Ha? Iba na magiging itsura mo. No? Iba yung pagsama-sama tayo eh. Merong apoy. Do you believe that, di ba? We really need each other. Iba yung na-generate the fire. Amen? Ngayon, listen. Hindi guarantee na porkit magkakasama tayo ngayon, may fire. No. Okay? But as long as, sasabihin ko nga, as long as we have the right attitude as we gather together, right attitude, humility, willing to listen. Iba kasi nandun ka nga, pero nambumuna ka naman. Okay? As long as we have the right attitude, okay, you will keep the right agenda. You pray. You study the Word of God. And you will do the right action. Apply what you hear. Apply what you learn. There and then, you will really feel and experience the fire of God. Dapat ganun, no? And this is what we have gone through sa Dubai. And alam ko, ganun din sa atin. Kaya napakahalaga, ito, yung cell group nyo, puntahan ninyo. Nung ko pinupuntahan nyo yun eh. Huwag nyong Indianin yung mga leader ninyo. Kapag may training, puntahan nyo. Alam ko, pinupuntahan nyo rin yun eh. Itong church, alam naman natin, once a week lang to. Galingan na natin. Huwag ka na magpa-late. Di ba? Kasi ito yung magpapaapoy sa atin. Do you believe that? The spiritual support that we need. Pag may nawawala, hanapin natin. Okay? Kailangan natin yon. And I know this is what we need. Kaya nga, balikan ko lang, no? Yung amin ngang, sabi ko nga doon sa amin, hindi ko rin maalis yung aming online worship. Kasi nga may mga nanonood sa amin sa Pilipinas, yung mga nag-for good, yung mga nurses namin nagpunta ng UK,
Nagpunta ng Canada, US, gusto pa rin makinig sa amin. Kaya hindi ko rin maalis. Napaka-selfish ko naman, di ba? Pero, iba pa rin po yung sama-sama tayo. Iba pa rin yung face-to-face no? Kasi, ito description ko dun sa ito yung description, listen ito yung description ko kapag online worship. Para kang nanonood ng fireplace. Alam niyo yun, yung di ba yung pag Christmas, di ba may fireplace? Parang gano'n nanonood ka. Gandang tignan, di ba? Pero hindi mo nararamdaman yung init. Hindi mo nararamdaman yung apoy. Okay? Ganon din sa online. Nakikinig ka, pero wala yung init ng mga kapatiran. Amen? Wala yung magpe-pray sa'yo. Wala yung mangangamusta sa'yo. Hello? Di ba? That's why we need this. We need to support one another, lalo-lalo na sa spiritual life natin. Kaya, sabi mo sa katabi mo, devotion ka ulit. hindi. Baka, hindi. Lahat naman tayo, kailangan natin lahat yan, di ba? And we need that. So, 3 areas kay Apostle Paul. We need what? Emotional support. Hindi porkit ngumingiti yan, kumakanta yan, baka naman kailangan mo lang kamustahin. Okay? Pangalawa, we need physical support. Okay? Waka-waka na dyan natin. Okay? Mag-exercise tayo. And then pangatlo, we need spiritual support. Let me end with this story. May kwento po ako. May isa pong matandang magsasaka. Okay? May itang magsasaka. Isa po siyang farmer. Sumulat po siya sa kanyang anak na nakakulong. Nakakulong yung anak niya farmer ho siya, yung anak niya nakakulong, sinulatan niya yung anak niya nakakulong. Sabi niya, ito yung sulat niya. Mahal kong anak, hindi na ako makakapagtanim ng palay sa taong ito. Dahil, hindi ko na kayang bungkalin ang bukid natin na mag-isa. Hindi ko na kayang, matanda na ako. Alam ko, kung nandito ka anak, kung hindi ka nakakulong, tutulungan mo akong bungkalin ang lupa natin. Ngayon, nung natanggap ng anak yun, sumagot siya sa tatay niya. Sumulat siya. Nakakulong siya. Sumagot siya sa tatay niya. Sabi niya, tatay, wag mong bubungkalin ang bukid natin. Dahil doon ko po tinago lahat ng mga ninakaw kong pera. Lahat ng alahas ko, ginto at kayamanan, doon ko tinago, tatay. Wag mong bubungkalin. Siyempre, pinaabot niya sa pulis yun. Nabasa ngayon ng mga pulis. Nung nabasa yung sulat, kinabukasan, ang ginawa ng mga pulis, hinukay nila. Yung talagang buong kabukiran, maghapon nilang ginawa ito. Pero, wala silang nakitang pera. Wala nakitang alahas o kayamanan. So, sumunod na araw, muling sumulat yung anak sa tatay. Tatay, ngayon pwede ka na magtanim ng palay sa bukid. Nabungkal na po nila yung lupa at bukid. At yan lang po, listen, yan lang po ang kaya kong magawang tulong sa inyo mula dito. Salamat, nagmamahal mong anak. Grabe, no? Oh. Sa tingin mo, pwede pala yung gano'n, no? Pwede pala. Kahit nakakulong, may magagawa pa rin. Ikaw, hindi ka nakakulong, may magagawa ka. May magagawa tayo. Let us support one another. We need that. And you also need the support of one another. Amen? Tumayo po tayong lahat, no? Tumayo tayong lahat. Mag-pray po tayo. Manalangin po tayo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Yumuko po tayong lahat. Manalangin tayo. Can you just thank God right now for people around you, yung mga taong tumutulong sa iyo. Kahit minsan ang pakiramdam mo parang ang kukulit nila. Pero ang katotohanan, nariyan talaga sila kasi nagmamahal sila. Nagmamahal sila. Nagmamalasakit sila sa iyo. And at the end of the day, ikaw naman ang makikinabang. Ikaw ang makikinabang. Sa lahat ng paghihirap at oras na ginugol ng taong yan sa buhay mo, huwag mong baliwalain.
Kasi para sa iyo yan. Pasalamatan mo yung taong yun. Leader mo, pastor mo, kung sino man. Kaibigan mo, yung nag-imbita sa'yo dito, napakalaking bagay na nakilala mo si Lord dahil sa Kanya. At kung may pagkukulang ka sa Kanya, siguro, di ko alam, baka may tampo ka sa Kanya, for some reason, baka naman ito yung pagkakataon para humingi ka ng sorry. At sabihin mo, ate, kuya, pasensya ka na. Lahat ng ginagawa mo para sa akin pala. Salamat. Sige, kausapin mo si Lord. Magpasalamat ka sa Kanya. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Kahit may mga panahon na napakalaki ng pagkukulang namin sa inyo, may mga ginagamit kang mga tao para tulungan kaming magpatuloy. Hindi namin kakayanin, Lord, pero we thank you for providing people around us, our cell leaders, our pastors. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na kami ay magpasakop, makinig sa kanila na ginagamit mo para ang buhay namin ay maging matagumpay at maabot namin ang mga pangarap namin. Gabayan niyo po kami, gabayan niyo po sila. At tulungan niyo rin po ako na maging pagpapala sa ibang tao. To really extend support, emotional support, physical support, and even spiritual support. Lord, for those who are hurting today, I do not know, hindi ko alam kabataan man, kung sino man, Lord, I pray right now, God, na hindi ito ang magiging dahilan para hindi siya magpatuloy. But it will be a chance for that person right now. If you are hurting, this is your opportunity to see God's grace, love, and victory over your situation because God can do something good out of your circumstances today. Believe Him, believe Him. Salamat po, Panginoon. Thank you. Lord, we receive your healing, God. We receive your word, Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga gagawin ko after I receive your word today. Salamat po. This is my prayer, our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.